Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good morning. You are watching The Business Portal, your gateway to business trends and opportunities. I am your host, Fritz Capulong. Welcome to another episode of View from the Top, where we interview business leaders, CEOs, and other interesting people to know their life stories. We are here today with Mr. Pocholo Gonzalez. He's the master of voice masters. Good morning, Pocholo. Good morning, Fritz. Kamusta? Maganda naman ang araw ko, ikaw. Kumusta ka? Ayos naman at everyday sobrang busy dahil especially now mag-e-election. Voice master ka. Ano ginagawa ng voice master? Voice master? Siguro maganda magsimula muna tayo sa simula, no? Kung bakit. Ano ba ang voice master? Actually, ako ang unang nag-professionalize ng voice-over industry sa Philippines. Voice-over, kumbaga, katulad ng anime, dinadub siya? Or, ano yung... Ito, sige. Bigyan kita ng idea, what is voice-over? Kasi karamihan sa mga tao, di ba everyday paggising mo pa lang, may voice-over na sa paligid mo eh. Paggising mo, halimbawa, yung alarm clock mo, sometimes may voice yan. Sabi niya, 6 o'clock, di ba? May nag-voice over doon na tao. Or pagbukas mo na radyo, may nagsasabi sa'yo na, bumili na ng bagong ganito. Ikaw ba may bad breath? Gumamit na ng bagong ganyan. So, may voice over na nagsasabi sa'yo na, you buy this and buy that. Or pagbukas mo naman ng TV, meron ding voice over doon. So, paggamit mo ng cellphone, sabihin sa'yo, the number you have dialed is not yet in service. Parang, so, that's voice-over. Okay. So, karamihan sa mga tao, hindi nila napapansin na may ganun pala. Yun yung, kumbaga taken for granted nila yon. Pero araw-araw nandiyan kami sa paligid ninyo. Hindi nyo lang namamalayan. Pagsakay mo ng MRT, kayo po ay nasa Cubao Station. Next stop o GMA. Voice-over din yun. Okay. Just imagine a radio and a TV without a voice. Imagine nyo na lang yung GNN, yung commercial nyo, walang boses. Ano mangyayari? Hindi mo maintindihan, di ba? So, paano ka nagsimula dyan? Nagsimula ako, bata pa ako. Nung nasa probinsya kasi ako, wala kaming TV. So, ang means of entertainment ko, radio lang. Lagi ko napapakinggan yung Gabi ng Lagim. Kasi alas 8 ng gabi yan eh. So, pagdating na alas 8, matutulog na. Maaga kasi matulog sa probinsya. 7:30 pa lang, nasa kama na kami. Marinig mo, isang gabi ng lagim. So, ginagaya mo siya. Tapos biglang, kunwari, may matanda at bata. Lolo, naliligaw tayo dito sa kagubatan. Sabi ko naman sa'yo, apo huwag ka maglaro dyan sa puno kanina. Yan tuloy. Ginabi tayo. Lolo, magpahinga muna tayo dun sa puno. Sige. Lolo, babaliin ko yung sanga ng puno, Naku, wag pa, baka mabuhay yan. Sino ang pumutol sa aking sanga? Lolo, nabuhay yung puno. Isa akong inkanto. Kaya, di ba? Parang, na-imagine mo ba yun? Nakakatuwang pakinggan, di ba? So, yun, unknowingly na-develop yung voice acting ability ko, yung voice acting skill ko. Hanggang sa nagamit ko siya sa school. So, lagi na akong host. Ako yung voice-over, ako lahat yung... Ako lang pwedeng humawak ng mikropono nun. So, I made the event talagang colorful because of my voice acting ability. So, sa isang event or sa isang speaking engagement, pwede na ikaw gumawa lahat nun di ba? Oo. Meron nga animation sa kabilang channel na almost ako lang lahat. 15 characters. Ako lahat nagboses na... Iba-iba yung atake. Ganon. Paano mo nagagawa yan?
innate talent na hanggang sa nag-aral ako sa ibang bansa, natutuhan ko yung, kumbaga, tools and techniques kung paano gawin yun. Kaya after kasi 15 years na ako sa industry, I started as a broadcaster sa isang radio station, sa isang station dyan, na at very young age of 16, nagbo-broadcast na rin ako. Ako na yung producer, ako na yung writer, ako na yung director. Ganun ka bata, oo. Bakit 16 ka pa lang, di ba? Ano yun, high school or college ka na? Kasi, college. College na. Pagpasok ko ng UP kasi may napakinggan ako sa radio na, ikaw ba'y magaling kumanta? Magaling umarte sa, magaling mag-voice acting. Bueno, sumali na dito sa Radyo. Tuwing Sabado, pumunta lang sa so doon ka nagsimula? Oo, tapos nag-audition ako. Out of 10,000 applicants, ako yung nag-champion doon. Kaya hanggang nagtuloy-tuloy na yung career ko. Kasi kinuha na ako sa animation, sa mga commercial, sa pelikula. Dami ko na rin binosesa na artista na pelikula. Kasi yung mga pelikula natin, magtataka ka ba't ang linaw-linaw ng boses nila. Dinadub pa yan, di ba? Kasi kumbaga parang sa shooting kasi may outside noise yan eh. Hindi mo maiiwasan na merong yung atmosphere o ambience na hindi kagad basta hindi kagad mapipick up yung voice mo. So kailangan i-dub lahat 'yan para mas malinaw na lalabas doon sa speaker sa sinihan. So isa ka rin doon sa mga nagda-dub doon. One of siguro nakagawa rin ako mga 50 na mga pelikula na ako yung nagboses sa ilan sa mga artista. Okay. Now, sinabi mo, isa ka sa nag-professionalize ng voice acting industry? I can say I am the first one. Hanggang sa I encourage my mentors na to join me. So, in 2005, I started the Philippine Center for Voice Acting. Under siya ng Creative Voices na company ko. The first and only voice-over company sa Pilipinas. Kasi ang problema sa mga talent, they do it individually. Kumbaga, walang nagmamanage sa kanila. So, yung threat sa hindi pagbabayad ng talent fee ng mga producer, which is, yan ang number one problem ng advertising ngayon. Okay. Minsan, hindi nagbabayad ng mga ahensya. Bayad na yung advertiser nila. Sila hindi pa bayad dun sa talent. And it takes mga 2 to 3 years. Minsan, hindi pa nagbabayad. Talaga? Yun yung totoo doon. So, paano nangyari? Paano mo sinimulan ito? Nagsimula ako ayun, pagkagaling ko sa States, nagtayo na ako nung company ko. Nagsimula lang ito sa loob ng kwarto ko. Talaga? Oo, bumili lang ako ng isang USB microphone to. So, nangungontrata na ako noon. Tapos, nagpapadala ka ng mga sample tapes mo? Actually, hindi lang kasi sa Philippines yung market eh. Okay. Kung i-google niyo yung voice talent, sulat mo lang voice talent, number 1 kami. Ang lakas namin sa search engine optimization. Okay. So, dahil doon, lumago. Noong 2007, pinodcast ko yung ako rin nagsimula ng podcasting sa Pilipinas noong 2005. So, noong 2007, under Inquirer.net, pinodcast ko lahat ng senatorial. Kasi ang main goal ko doon, kung nakikita niyo yan sa screen, kausap ko ilan sa mga senatorial, si Cheese, sila Peter Cayetano, si Pimentel, si Angara, si Aimee, kasama rin natin yan, si Smenya, close ka na sa anong pangalan nito? Joker Arroyo, si Kiko Pangilinan, si Loren Legarda, si Manny Villar, si Mig Subiri, si Mike Defensor, sino to? Nicky Coseteng, Senator Nicky, si Noynoy, si Ping Lacson, si Pichay, si Sonia Rocco. Ayun, nakita niyo may microphone ako diyan, si Tessie Aquino Oreta, si Tito Soto. Ayan. Yan mga businessman, si Victor Tan. Actually, makakasama rin natin yan soon dito. Okay. At yung mga karamihan, ngayon, yung presidential ball, pinodcast and videocast din namin under Blogwatch.
So, ang main goal ko doon, kasi ang gusto ko, marinig ng buong mundo kung ano yung mga plataforma. Kasi ang problema sa TV, sound bites lang eh. Oo. Parang hindi mo talaga makilala yung kandidato na kung sino talaga sila. So, malalaman mo kung ano yung mga ginawa nila noon. Yan. Halimbawa, yan, si Dick Gordon tsaka si Bayani. Ni-interview ko rin. Kasi I want the voice of the youth to be heard by them. Tinatanong ko sila, ano ba yung plano nyo sa kabataan? Ano ba yung mga mga nagawa na ninyo? Ano yung mga future na dapat gawin para sa kabataan? Kasi ako rin yung founder ng Voice of the Youth Network, one of the biggest youth group in the country. Oh, okay. 100,000 members niyan nationwide. online, nationwide. So, from Tawi-Tawi to Batanes. Kasi ang Voice of the Youth, principle-centered siya. So basically, Voice of the Youth is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So, gulat nga ako yung ibang mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, sa Lanao, sa Tawi-Tawi, basta mostly Mindanao eh. Inadapt yung principle, tapos nag-create sila ng chapter doon. Basta ang main goal namin, inspire lahat ng kabataan to do their dreams, to follow their dreams, and do it without money. Now, na-mention mo dalawang organizations na, no? First is yung Creative Voices. Second, yung Voice of the Youth. Yes, yes.